sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello at kumusta kayong lahat? Ako po si RC, hindi ko tunay na pangalan. Kakasubscribe ko lang sa inyong mga YouTube channels ngayong taon, pero matagal na akong listener ng inyong programa sa FM. Siya nga pala, hindi nakakatakot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero, makakarelate kayo sa kababalaghang naganap sa aking buhay. Dear Papa Dudut, hindi ko nakaugalian na magbigay ng limos sa pulubi. Nakaranas na kasi ako noon ng mga nananakit at saka nalaman ko na pinangsisinghot pala ng rugby ng mga magulang yung mga sanggol para manlimos sila. Pansin nyo, hindi ba? Hindi umiiyak at tulog lang ang bata kahit na napakainit pa sa labas. Ganon daw yon. Kaya hanggat maaari hindi talaga ako nagbibigay. Kaso nakatsyempo kami ng kapatid ko ng pulubi na hindi tumatanggap ng pasensya. Papa Dudut, natatandaan ko na palubog na ang araw. Galing kami ng school ng kapatid ko na si Marie. Naalala ko na pupunta sana kaming South Park noon. Kakain lang. Buwaba kami sa terminal ng tricycle sa may munisipyo. Nauna akong buwaba at medyo natagalan si Marie kasi naghahanap pa siya ng barya na pambayad sa driver. Kaya tumabi muna ako sa gilid. Sakto may matanda na naglalakad sa harapan ko. Maliit lang siya tapos kulot. Medyo napatras ako at napadikit sa kanya. Medyo may kakaiba akong naramdaman sa braso ko na napadikit. Pero hindi ko masyadong inintindi yon. Nagbabasa ako ng messages nang bigla akong hinila ni Marie. RC, may matandang lumapit sa akin. Bungad niya. Nangingin ng barya kaso hindi ko binigyan. Pinirat niya yung braso ko. Sabi ni Mama, kapag ganun daw tapikin ko at ibalik. Ang lamig ng braso ko. Ang lamig ng hangin na lumalabas sa ilong ko. Kwento niya sa akin. Gulong-gulo ako. Nagpapanik na si Marie. Hindi ko naintindihan yung mga sinasabi niya. Doon na din ako naging aware na pati yung braso ko na napadikit doon sa matanda ay malamig din. Parang nilagyan ng Vicks. Ganon pero ang eerie. Kakaiba talaga yung feeling. Ano ba nangyayari kapag hindi mo na ibalik yun? Tanong ko. Di magkakasakit ako, sagot niya. Takot na takot ako noon. Pero in denial pa din sa utak ko. Kasi hindi ko talaga naiintindihan ang mga nangyayari, Papa Dudut. Sumakay kami ng jeep paalabang at hindi kami parehas mapakalin ng kapatid ko. Habang nasa biyahe, chinecheck namin lagi ang braso ni Marie na pinirat ng matanda. Habang tumatagal, nangingitim unti-unti yung spot na pinirat niya. Doon na napagdesisyonan ng kapatid ko na puntahan yung manggagamot na kilala daw niya. Kinabahan ako lalo. Hindi ko sana aaminin pero natakot na ako. Kaya inamin ko na napadikit din ako doon sa matanda. Hanggang sa pagsakay namin ng tricycle papunta sa manggagamot, parang malalagutan na ako ng hininga. Pinipilit kong isipin kung imagination ko lang ba yung malamig sa braso ko or ano. Ang daming tanong ang gumugulo noon sa isipan ko.
Safe ba tong manggagamot na pupuntahan namin? Makakauwi pa ba kami? Buwaba kami sa isang lugar na parang compound, malapit sa may tulay. Hindi ko nasasabihin yung exact na lugar. Naglakad kami sa may eskinita papunta sa bahay nung manggagamot. Yung araw halos ay palubog na. Pakiramdam ko ay pinagtitinginan kami ng mga tao sa paligid. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Nakarating kami sa isang maliit na bahay at kumatok si Marie at pinagbuksan kami ng isang bata. Tinanong ni Marie kung andun ba yung manggagamot na tinawag niyang Nanay Belen or Nanay for short. Tumango naman ang bata at tinawag niya ang hinahanap namin. Parang ayaw pa sana kaming tanggapin ni Nanay sa bahay niya. Pero wala na din siyang nagawa. Pinatuloy niya kami. Tinanong niya kung bakit kami nandun. At kinuwento namin lahat ng mga nangyari. Nilibot ko ang paningin sa bahay na napapaligiran ng mga santo. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal sa Panginoon. Humingi ako ng proteksyon at wisdom para sa amin ng kapatid ko. Graduating kami ng time na yon at ayaw ko pang mamatay. Pinaupo ni Nanay si Marie sa upuan. Kumuha siya ng langis at pinahid ito sa noo ng kapatid ko sa hugis ng 2 krus. Pagkatapos ay dinikita ng papel na parihaba sabay nagsambit ng maikling panalangin. Inalis niya ang papel at tinapat sa liwanag. Oo nga, matanda nga. Tingnan mo, ang saya-saya niya ang sabi pa ni Nanay. Tinignan namin at nung una hindi namin naiintindihan yung hugis hanggang sa nakita namin yung silhouette ng matanda na naka-side view. Ang laki ng ngisi niya at parang tumatawa. Tinignan din ni Nanay yung palad ni Maria at nakita na hindi pantay ang mga daliri niya. Mas mahaba yung isa. Ginawa din niya ang parehas na proseso sa akin at pagtanggal ng papel. Ay muntik na akong mapamura. Halos parehas na imahe. Matanda na nakangisi at naka-side view. Sabi ni Nanay pati siya ay kinilabutan. May kasama daw na bad spirit yung matanda at yun daw ang nagagalit sa amin. Pinayuhan niya kami na umuwi ng bahay namin at uminom ng maligamgam na tubig para madighay at mailabas. Nang gusto ito sa sistema namin. Hanggang pauwi ay dasal ako ng dasal sa Panginoon. Pagka-uwi ko ay hindi ko binati ang mga tao sa bahay. Diretso ko sa kusina, binuksan ang termos at hinalo sa mineral water. Nilagok ko ng tuloy-tuloy at napadighay ako pagkatapos. Yun na yata yung pinakamahabang gabi ng buhay ko. Papadudot naging maayos naman ang lagay naming pareho ni Marie. Akala ko ay matatapos na ang problema namin. Pero ang hindi ko alam ay magsisimula pa lamang ang problema namin. Isang araw ay tumawag yung tita ko sa mama ko na kung pwedeng dito sa amin makituloy kasi babalik na sila ng Maynila. So ayun, dumating sila sa amin at nataon pang birthday ko pa noon. Siyempre masaya naming welcome ang tita ko at ilan naming pinsan. Samantala ay napansin kong balisa si Maria at parang walang gana. Kaya nag-alala ako at tinanong ko ang kapatid ko. Ano niya ay sumasakit lang ang likod niya. May parang nag-crack daw kasi sa likod niya kahit na wala siyang ginagawang acrobatics. Basta bigla na lang daw siyang napaaray at narinig nga niya na parang nag-crack ang likod niya. So ayun, after niyang sabihin yon ay pinahilot namin siya kasi baka napilayan lang. Pero hindi pa rin po siya gumaling. Nakailang pahilot na siya pero walang nangyayari. Ang ginawa nila mama ay pina-check up na siya sa doktor, kinuhanan siya ng dugo at ng kung ano-ano. Sabi ng doktor ay yung dugo niya daw ay medyo mababa ang red blood. Kaya yun, niresetahan ng gamot para sa dugo pero wala pa rin nangyari. Pangalawang check up, sabi ng doktor ay may infection daw sa dugo naman. Medyo natakot yung tita ko kasi ganun ang kinamatay ng tito ko. Ginamot siya nung pang 2 weeks. Na nagnormal na yung dugo niya pero nararamdaman niya sa likod na ganun pa rin. Sa katunayan ay bumababa na rin yung sakit na nasa balakang na niya.
Pina-check up ulit niya at nung tinignan ng doktor ay ang sabi ng doktor ay normal naman daw ang lahat. Wala daw siyang nakikitang mali. Sa maniwala kayo't sa hindi, mismong doktor nang nagsabi na ipaalbularyo na yung pinsan ko. Kasi siya ay naniniwala daw siya sa ganon kahit doktor siya. Kasi walang makitang abnormal sa pinsan ko. Lahat normal na sa kanya, pati x-ray niya sa likod at CT scan lahat ay normal. Kaya ayon, pinaabularyo ulit namin si Marie. Kasi wala si Nanay Belen. Umuwi na raw sa probinsya sabi ng mga kapitbahay kaya dinala namin siya sa iba pang albularyo. Doon ay sinabi nito na may nangungulam nga kay Marie, isang matandang babae. Sinubukan gamutin ng albularyo yung pinsan ko pero hindi niya kinaya. Masyado raw malakas yung gumagawa sa kapatid ko. Pagkatapos noong pagpapagamot niya sa albularyo, tuwing alas 6 ay nilalagnat siya. Bali okay siya sa umaga pero pag naggabi na ay nagsisimula na yung mga nararamdaman niya. Lagi yung alas 6 at nagigising siya lagi alas 3. Tapos ay hindi niya alam yung nararamdaman niya para daw may tumutusok sa kanya. Buong likod niya, simula likod, balakang, binti hanggang paa niya. Lagi siyang umiiyak kapag nangyayari yon. Awang-awa ko sa kapatid ko ng mga panahon na yon. Pati ako ay napapaiyak pag nakikita ko siyang ganon. Yung panahon na yon na may sakit din si lola ko, sabay silang nagkasakit. Pabalik-balik na din sa ospital yung lola ko noon, kaya si mama ay huminto muna sa pagtatrabaho at inasikaso siya. Kasi hati ang atensyon namin at hindi namin kaya ni mama na sabay silang alagaan. Hanggang sa nagpaalam si tita na dadalhin niya si Marie sa kapatid niyang taga Pasig para doon ipagamot at magbabaka sakali daw sila doon. So kami ni mama ay nag-focus na sa lola ko pero araw-araw pa rin kami ni mama na nanghihingi ng update sa kanila sa sitwasyon ni Marie. Nung ando na sila ay pina-check up ulit nila si Marie sa doktor. At ang findings naman sa kanya ay may TB daw ang kapatid ko. Doon ginamot siya, once a week daw ay tinuturukan siya ng doktor ng sobrang sakit daw lalong nanghina si Marie. Meanwhile sinabi rin sa akin ng tita ko na namamaga ulit yung braso ng kapatid ko na pinirat ng matanda. Kaya doon nabuo ang konklusyon kong kinukulam ulit ang kapatid ko. Samantala sa bahay naman, yung lola ko ay nangihina na rin hanggang sa nagsalita na siya sa mama ko na huwag pabayaan si Marie. Hanggang sa namatay siya noong araw na yon. After mamatay ng lola ko ay nag-focus na ulit kami kay Marie. Noong binisita namin siya sa ospital sa Pasig ay natagpuan namin siyang bedridden. Sobrang payat at hinanghina na. Yung binti niya ay namamayat at nangingisay at walang hinto ang pangingisay. Lalo siyang lumala noong nilapit siya. Kaya pinahinto namin yung medication na para sa TB niya daw. Nilipat naman siya sa ibang ospital sa Pasig pa rin pero mas pinalala nito yung findings tungkol sa sakit niya. Na may rare disease daw siya at sinabihan pa kami ng doktor na kailangan daw niyang tubuhan kasi yung manhid ay abot na sa tiyan niya. Bali papadudot, wala nang pakiramdam yung balakang, binti, paa niya. Pati sa harapan tiyan ay wala na rin siyang maramdaman. Sabi pag umabot daw yon sa puso niya ay pwede siyang mamatay. Nung time na yon ay ako lang yung nandun na nagbabantay at hindi ako pumayag kahit pinipilit ako ng doktor. Tinaningan pa nila yung buhay ng kapatid ko kapag hindi daw patubuhan at ilalabas ng ospital, pagbaba pa lang daw ng labi ay mamamatay daw ang kapatid ko. Pero nang gabi na yon na nilabas namin si Marie, may pamangkin kasi yung tita ko na taga Cavite. Pinatawas daw si Marie doon sa albularyo at may nakita daw sa tawas na may kalansay at krus. Kaya dali-dali namin siyang nilabas at dinala sa Cavite ng gabi na yon. Nang dumating kami sa Cavite, sa Dasmariñas ay agad siyang dinasalan at naglatag ng itim na tela at nilagyan ng upuan sa gitna ng tela. May orasyon at dasal na ginawa sa kanya. Pagkatapos noon ay hinipo yung mga binti niya at pinatayo siyang mag-isa. Pero nagawa niya. Nakatayo siya ng bahagya. May mga lumabas din na bubog at parang buto-buto na maliliit doon sa tela.
Kaya namangha talaga ako noong masaksihan ko yon. Kasi malinis yung tela na yon at pinagpagpa bago ilagay doon. Sabi ng albularyo galing sa katawan ni Marie. Noong time na yon ay doon na nagsimula yung panggagamot ng albularyo kay Marie. Nag-resign din muna ako sa trabaho para bantayan ang kapatid ko. Marami akong nasaksihan na nakakamangha talaga yung albularyo pero ang mahal po noong singil nito, 5,000 kada session. Twice a week pa yung session, sabi niya kasi malakas yung nangungulam kay Marie. Kailangan malaki ang singil niya kasi maaaring buhay niya ang kapalit. Pero ayos lang yun sa amin, pera lang naman yun. Ang mahalaga ay gumaling ang kapatid ko. Samantalang unti-unti nang umaayos ang lagay ni Marie. Dati hindi siya nakakaihi, nakakateter kasi siya noong nasa Pasig pa lamang siya. Nung ginamot ng albularyo ay nakakaihi na siya at unti-unti na rin nakakalakad ang kapatid ko. Nung lubusan nang nawala yung kulam kay Maria ay sinabihan na kami ng albularyo na pwede na ulit namin siyang ipa-check up kasi makikita na raw mismo yung totoo niyang sakit. Kinabukasan iika-ika pa rin yung lakad niya. Naka-wheelchair siya nung pina-x-ray siya at kitang-kita na yung problema sa likod niya. May na-dislocate na buto at sabi ng doktor sa dami ng doktor, bakit hindi daw nakita agad yung simpleng pilay lang daw na yon. Tama yung sinabi ng albularyo. Hindi makikita ang sakit hanggat hindi nawawala ang kulam. Kasi tinatakpan ng kulam kung anumang problema sa katawan hanggang sa lumala yung pasyente na maaari niyang ikamatay. Tuwang-tuwa kami noong wakas ay nabigyan na ng tamang gamot si Marie sa likod niya, Papa Dudut. Nirekomenda ng doktor na magpa-physical therapy siya dahil na rin sa matagal-tagal na rin siyang hindi nakakalakad. Medyo humina na daw yung tuhod niya. Pero Papa Dudut, 1 week after naming makausap yung albularyo ay nabalitaan na lang namin na namatay ito. Binalikan daw siya noong nangkulam sa kapatid ko. Sabi ng anak ng albularyo ay walang ginamot yung nanay niya after niyang gamutin si Marie kaya sigurado siya na yung gumawa sa kapatid ko ang pumatay sa nanay niya. Nalungkot kami nung nabalitaan namin yon pero malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Dahil buhay ang kapatid ko. Maayos na siya ngayon, balik na ulit siya sa dating siya. Yun nga lang ay hindi na siya pwedeng sumayaw dahil sa buto niya sa likod. Iniingatan namin na baka ma-dislocate ulit. Samantala lumipas ang maraming taon ay fully recovered na si Marie. May iniinom pa rin siyang gamot para sa buto niya. Pero yung naging karanasan namin yon ang siyang nagbigay ng takot sa akin. Medyo naging obsessed na ako sa mga nakakasabay ko sa daanan. Kapag may mapapadikit ay lumalayo ako kaagad, lalo na kapag dumadaan ako sa terminal na yon papasok. Pero salamat sa Panginoon at hindi ko na ulit nakita yung matanda. Pero alam mo Papa Dudut, taong 2023, nakita ulit namin ni Marie yung matanda sa terminal na nangulam sa kanya. Nag-aabang siya ng tricycle papasok. Nagtama ang mga mata ni na Marie at ng matanda at lumapit ito sa amin tapos ay hinawakan niya ulit si Marie pero tinapik niya agad paulit-ulit. Ang sabi niya, "Nay, huwag kang pirat ng pirat ha. Ibalik ko sa iyo lahat yan eh." Samantala nagsalita naman ako noong mapagtanto kong eto ang nangulam sa kapatid ko. Halos mamatay ang kapatid ko dahil sa ginawa ninyo. Bakit ano bang kasalanan niya sa inyo? Hindi lang kayo nabigyan ng limos. Sumagot yung matanda. Sinungaling kasi ang kapatid mo. Madami yang pera. Nagsisinungaling man siya. Pero sana'y maintindihan nyo rin na hindi po sapat na rason yon para kulamin ninyo ang kapatid ko. Ang sabi ko. Naglabas naman ng wallet si Maria at inabutan niya ng pera ang matanda. Pasensya na po at yan lang po ang laman ng wallet ko ngayon. Sana'y maintindihan ninyo na naubos ang pera ng mga magulang ko at naghirap po kami dahil sa ginawa ninyo sa akin. Ang sabi niya. Sana po'y magkaayos na tayo. Dagdag pa niya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po kami galit sa inyo. Kami na rin po ang humihingi ng pasensya. Ang sabi ko naman sa matanda. Nagbuntong hininga lamang ang matanda habang tinitingnan ang 500 pisong pera na inabot ni Marie sa kanya. Mamayang kaunti umalis na ito at bigla nang nawala sa aming paningin. Pagkatapos din noon Papa Dudut ay hindi na ulit namin nakita ang matanda. Doon pa din kami sumasakay papasok
at bumababa pa uwi. Pero hindi na namin siya ulit nakasalubong pa. Kaya nagpapasalamat na rin kami sa Diyos dahil nalampasan namin ang pagsubok na yon sa aming buhay. Kaya naman sa mga nakikinig, matutong makiramdam. Hindi porket wala tayo sa probinsya ay hindi na mag-iingat. Malay nyo, kayo naman ang susunod na paglimusan ng matanda. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang ikikwento ko sa inyo. Hindi man siya sobrang nakakatakot dahil walang involved na multo, pero takot pa rin kami kasi halos masira ang buhay namin dahil lamang sa hindi namin pagbibigay ng limos. And yes, totoo po ito. Nangyari po talaga ito sa amin. Siguro iisipin ninyo na sobrang unfair pero ganoon talaga. Minsang naging unfair sa amin ang buhay. Pero sa awa ng Diyos, gumanda na ulit ang buhay namin at naka-move on na rin kami sa pagsubok na hinarap ng pamilya namin. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po at mabuhay kayo. God bless you all. Lubos na gumagalang, RC. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.